Yes, Captain pa rin number 1. Wala pa rin tatalo sa tandem na ito mga kasembreros. Tapos, number 1 endorser sila, no? And then, may pasilip din na ulit si Alden sa kanyang mansion, no? So, counting window ito mga kasembreros. Yan, ito na pang item sa vlog na ito. Unahin ko ito, number 1, no? Sa endorsements mga kasembreros ang Captain. Si Alden ay may pinost dito yung isang parang random fan siya ng poster or ng standee, no? Parang something like that, yung pwesto ba ng frutas na Alden mga kasembreros at ng frutas. Yung kanyang picture dito ay parang pinost, no? Pinicturan mga kasembreros. So, frutas, pure, raw, and fresh coconut juice. So, ito yung frutas na bagong endorsement ni Alden this 2026. So, addition sa kanyang endorsements mga kasembreros na or basket. Tapos, nirecall ng ano dito yung lahat ng kanyang, parang hindi naman lahat, no? Mostly ng kanyang brand endorsements with cover photos mga kasembreros. So, andito ang, yung lemonade, no? Yung John Lemon, lemonade with a twist. So, ito bago rin to sa kanya. Pero parang wala pa silang hard lunch mga kasembreros, no? Or a press con ng, kasi di ba yung frutas, yung special line clear braces, meron silang, alam mo yun, parang hard lunch talaga mga customers and fan meet. CDO homestyle corned beef, of course, no? Yung matcha, yung frutas ni Alden na ano natin bago lang, yung White Flower Philippines, Casino Plus Sting, no? Parang ginawa nila ng cover photos ito mga kasembreros. Yung kanyang Alpha Pro dog food, no? Of course, yung Ribisco crackers, I Am Worldwide, no? Mga kasembreros. So kasama dito sa I Am Worldwide na kanilang brand ay sina Charlie Fleming, si Eman Pacquiao dito rin, no? Si Piolo Pascual, Heart Evangelista, Shuvi Itrata, at saka si Marian Rivera, mga kasembreros sa I Am Worldwide nila na endorsement, no? Tapos yung View Philippines, nag-drop din sila pala ng mga pictures ng behind the scenes mga kasembreros sa Love Siargao. So, andito may isa na kasama niya si Christopher Diwata, kasama niya si Nadine, of course, no? Tapos, kasama niya si Marco Gallio, no? Yun sa isa sa mga random photos or behind the scene photos, mga kasembreros ng Love Siargao. So, si Jao, no? Karajao. Love Siargao, mga kasembreros. Tapos, si Captain, of course, no? Nag-drop din yung kanyang admins ng teaser photos din, no? Na sobrang ganda ni Billy, mga kasembreros. So, grabe, no? Face card kung face card dito, mga kasembreros, si Billy din sa mga random photos na shinare ng kanyang admin kagabi, no? Talagang face card that never declines, sabi nga nila. Tapos, nag-drop din pala ang view ng mga kakulitan ni Alden, mga kasembreros, no? Parang mga video clips na nakuha sa Love Siargao, mga kasembreros. So, may isa dito na POV, sa bakasyon ka pero Monday na bukas. Sabi niya, ay, parang kausap dito ni Alden si AC Martinez. Ayoko na bumalik sa work so I have to go back to work. Why do I have work? Ayoko na mag-work. Tapos reaction ni Alden dito, no? Sa sinasabi ni AC Martinez, mga kasembreros. So, which is sobrang kulit niya, mga kasembreros. So, part ito ng pang-ilang episode ba yon? So, hindi natin natandaan yung mga episode, no? Ang mahalaga ay may video clips, mga kasembreros. Tapos, may isa pa dito na kakulitan din na Alden at saka ni ito medyo kay kay Nadine, mga kasembreros ng moment. Sabi niya, ayun na ba yun? Sabi niya gano'n dito. Tapos, alam ko na yung future yan. Future reader ka na rin pala, Kara. Sabi niya. Sabi din sa caption. Nakita ko na yung magiging tayo. Sabi ni, excited na siya sa Karajao. Sabi dito sabi din ng, dito, ng caption, mga kasembreros. So, yung nakalagay na parang kinoment or caption ng view dito ay
President ba ito o fortune teller? So of course, no, hindi tayo fortune teller, mga kasembreros, kasi si Lord na nakakalam na ating future. Pero yun, kakulitan ito ni ni Nadine, mga kasembreros, with Alden Richards, of course, no, ni Jaon. Tapos si Alden, ha, mga post niya sa Instagram kagabi, meron dito isa, yung pinost niya, mga kasembreros, sa kanyang Instagram story ay itong magkakasama nga sila, no, ni na Lola Linda. Pinost ito ni Palipino. Si Palipino yata yung kanyang pinsan na na Pakistani, mga kasembreros, no? Yung cousin nila. So, si Palipino yung Instagram account name niya, mga kasembreros. So, dito of course, si na April, si Lola Linda, si Riza at saka si cousin na Pakistani, mga kasembreros. And si Alden, of course. So, nirepost pala niya, no? Mga kasembreros, kasi di ba nakaraan pa natin ito na i-flash. Tapos na i-flash lang kagabi ulit, no, mga kasembreros. So dito of course ay Palipino. So may isa pa siyang picture dito na may cake naman si Lola Linda. So grabe, no, bonus na bonus talaga yung edad na 90, mga kasembreros, kasi alam naman natin, no, yung buhay ng tao na maikli na lang talaga, mga kasembreros. That is why very thankful, no, at saka nakaka-amaze itong life din ni Lola Linda, mga kasembreros. So hoping and praying din na tayo ay aabot sa ganitong edad, mga kasembreros. So kasi bonus talaga yun, no, talagang literal, mga kasembreros, na bonus na yun sa Panginoon na mahabang buhay. Tayo ito, mahabang buhay, mga kasembreros, na regalo ng Diyos. Tapos kagabi lang ito pinost yung video fiesta nga ni Alden sa SM City, Pampanga, naman nakaraan pa. So ibang angulo naman, parang nasa bandang likod na gilid ng stage naman ito, mga kasembreros, na kung saan ay kinantangan ni Alden yung Uptown Girl, no. Tapos naka-blue si Zoe dito. So may boses siya, no. So pwede ko itong i-play mamaya kung gusto niyo pong pakinggan, mga kasembreros. So hindi lang gaano kita, no, yung mukha dito ni Alden, kasi natatakpan siya ng parang set doon ng stage, mga kasembreros. Pero yun, of course, ang mga tao ay hiyawan sila sa kanta ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So talaga nakakano. Tapos si Kath naman, meron yung isang angulo din dito. Ibang angle naman ito, mga kasembreros. Ito yung mas habang version, 2-minute video ito ni Oski Rabar, mga kasembreros. Si Oski ay siya yung dito, isa sa mga showbiz insider din po, mga kasembreros. So sabi ni Kath, ikaw na naman, sabi niya. Tapos parang bibinigay siya ng food, no, kaya Kath, mga kasembreros. So yun, tapos birthday ng isang fan, sabi niya happy birthday, sabi niya ganoon. Sabi niya ilang taon ka na, sabi niya 31, sabi niya isang taon yung agwat niya kay Kath, mga kasembreros. So grabe, no. Parang sabi niya dito, saan ka nag-celebrate, no? Sabi niya mamaya daw sa Taiwan. So sabi niya, so grabe, sa Taiwan, mga kasembreros, sa Bangkok, Thailand, mga kasembreros pala, hindi Taiwan. So yun, tapos isa-isa sila nagpa-picture, no. Mas kompletong version ito, mga kasembreros, na pinost ni Oski Rabar. Tapos si Cristiano dito rin po siya, mga kasembreros. So kasi ito yung complete version, no, ng dito ng video, mga kasembreros. So grabe yung mga parang normal na mga tropa-tropa na, mga kasembreros, niyang Kath. Tapos yun, sobrang sweet at sobrang close talaga sa mga fans niya, mga kasembreros. So grabe dami, no, more than 2 minutes ito. So si Chris, yan, priority si Chris. Si Chris yata parang may konting siya, no, konting ang kulit ng Kath dito, mga kasembreros. So si Chris yata ay parang may konting mental incapacity, no, something like that, mga kasembreros, kung kaya priority siya. So ang dami nakapila pala, mga kasembreros, ang dami nakapila kay Kath, no. Parang hindi na matapos-tapos ang pila.
So, talaga parang ang tawag dito, nilimitahan lang siya no sa labas mga kasambreros with the fans or picture taking mga kasambreros. So kasi of course no may trabaho din si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos yung may isang fan na nanonood siya ng ng Someone Someday mga kasambreros, tapos pinost siya sa TikTok. So yun, sabi niya nagagandahan siya masyado kay Catherine mga kasambreros no, pinost ito ni tarito ni Ira 06 mga kasembreros. So tapos yun parang random video ni Kat na doon sa Someone Someday as a CEO na siya Billy mga kasembreros. So grabe na talagang dito nakikita na number 1 pa rin talaga ang Kat din mga kasembreros. So yung mga projects nila ay alam mo yon talagang individual projects man, pero si Alden number 1 sa Views, si Kath naman number 1 sa Netflix. Alam ko nag number 2 na siya sa Netflix yung Someone Someday. May mga weeks naman na parang last week top 2 or top 2 siya sa most viewed series sa Netflix. Number 1 yata yung isa doon na tawag dito na parang Korean siya or something, pero yun hindi pa rin nawawala sa top 5 ang Someone Someday mga kasembreros. So yun, may caption pala yung si Oski Recabar pala. Si Oski Recabar pala yung nag-post no yung 2-minute video kanina ni Kath no 7 hours ago. Catherine Bernardo may have achieved so much, but her heart remains beautifully grounded. The way she treats her fans with genuine warmth and love is a reminder that true greatness is always accompanied by humility. Tama no, kahit gaano tayo sikat or influential or yaman mga kasembreros ay talagang stay grounded and stay humble tayo mga kasembreros. So kagaya nito ni Sir Alden no, sabi dito ni Ma'am Rowena Morales, pogi naman ni Kuya RJ. Grabe daming reactions sa 365 reactions. So tapos may kotse sa likod niya na alam ko parang edited lang ito mga kasembreros yung picture niya pero yun po noon talagang grabe, wala pa rin makatalo sa Captain mga kasembreros. So number 1 pa rin sila no, kahit sa mga individual projects and endorsements nila. So yung Ferrari pala na finlash natin kagabi ay confirm pala no kay Alden pala yan. Maraming salamat kina Kasembrerong Navy, maraming salamat po sa inyong suporta at saka bibigyan ng information no. Tapos yun yung si Sir Nico Faustino na parang yung yata yung director no mga kasembreros. So maraming salamat po. So yun, grabe no, hindi talaga matatawaran yung kanilang achievements mga kasembreros. Tapos last item natin si Kath naman no, yung kanyang endorsement na ito na TCL. Pinost niya pala ito sa kanyang Facebook page no nung nakarang araw po. Nakarang araw. TCL Electronics, big loads done with its 540mm super drum. The TCL C682 gives your laundry more room to move, making big laundry days easier to handle. From everyday clothes to a full load wash, more in one go with less hassle. Or mga kasembreros. So yun no, talagang kalawat kanan yung endorsements mga kasembreros ng Phenomenal Box Office Cinema Queen at Phenomenal Box Office Cinema King no, talagang sobrang busy nila mga kasembreros. Hoping and praying talaga na magsama ito sila sa isang project na naman no, mga kasembreros. Who knows, mangyayari sana, and we are really hoping and praying. Alright, so yan lang actually sa ating content items. I-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. So, ayoko nang umuwi. Ayoko nang bumalik sa work kasi I have to go back for work. Why do we have work? Ayoko nang mag-work. Kaya iniwan. Alam ko na yung future. Nakita ko na yung magiging tayo. Nakita ko na yung future.
Cut! Uy, ikaw na naman. Thank you. Pwede mo mag-George? Ayun na. Happy birthday! Birthday! Happy birthday! Ilang taon ka? So, Kapicture ako, Catherine. Thank you. Happy birthday! Saan ka nag-celebrate? Actually, magsa-celebrate ako mamaya. Lilipad kami ng Taiwan. Yes, sa Taiwan! Taiwan. Ay, Bangkok! Saya! Thank you, Kat. Ang daming nasa Bangkok ngayon. Sila muna pa. Ayan. Higher. Okay. Dito na. Yeah. 1, 2, 3. One more. So, 1, 2, 3. Okay. Thank you, Kat. Ikaw na po, Chan. Okay lang. Okay. Anong oras? 1, 2, 3. One more. Dito. 1, 2, 3. Alis mo na. Picture para maluwag. Sige. Hi, Kat! Ay, wait lang. Hindi pala nang selfie na lang po. Kuya Chris. Kuya Chris. Kat! Hi! Ano ba? Ay, Kat. Ay, Kat. Ako din. Okay, si Chris muna kasi priority. Dito po. Dito. Okay. Yan dito. Dito po. 1, 2. Dito naman. Thank you. Ikaw lang, Kat. Ay, wait, sige. Kailan mo kayo? Hindi, parang hindi na mahala po kami ng time. Okay. Ano kayo? Ayan, grupo, ayan. Go, 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 go. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Thank you, man. Para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Nakakatawa ito, may irony or sarcasm mga kasembreros, and then of course matututunan natin ang napakagandang lesson. So ang sabi dito ay, title natin, Kunwari Lang Mayaman. Proverbs chapter 13 verse 7, there is one who pretends to be rich. O ito pala yun mga kasembreros, no? But has nothing. Wala naman pala. Another pretends to be poor but has many riches. So napakaganda ito mga kasembreros ha. So kung ating itatranslate no, or explain ng konti sa Tagalog, ay may isang tao daw na nagkukunwari, no? Nagpe-pretend mga kasembreros na mayaman, pero wala naman talaga siyang pera, or wala naman siyang property, or wala naman siyang kaibigan na marami, for example. Tapos may isa naman tao na nagpapanggap na mahirap, pero marami pala siyang kayamanan. So, diba? So definitely mas prefer natin yung latter. Ito nagkukunwaring mahirap pero mayaman pala mga kasembreros, no? Sa mundo ngayon, especially sa social media, talagang pang-akit, no, sa mga tao yung kumain ako sa mamahaling restaurant, bumili ako ng Starbucks, bumili ako ng bumili ako ng gantong gamit, mahaling bagong cellphone, and so on. So parang napaka-vain, no, parang vanity ang umiiral na spirit mga kasembreros sa mga may mga marami naman na mga vloggers or content creators or nagpo-post sa kanilang social media na talagang pinapakita nila yung situation nila na mahirap, especially sa mga provinces na mga kasembreros, yung may mga person with disability or PWDs. Marami yun mga kasembreros, no? Kasi yung tao pag naawa talaga, magdadrop yan ng tulong. So yun yung kagandahan din ngayon mga kasembreros, no, sa ating social media, na nagiging way din siya na para makita natin na, ito pala dapat tulungan. Ito nakita natin na dapat tulungan. So, ganoon siya na nagiging way din or pamamaraan or tool ang social media para marami pang maging maawain, matulungin mga kasembreros sa ating kapwa-tao. So, yun yung laganap ngayon, no? Which is maganda naman siya. So, may mga good and bad impacts naman ang social media or ang vlogging mga kasembreros. Depende lang kung paano natin siya i-treat, paano natin siya tingnan, paano natin siya gamitin mga kasembreros, or ano yung ating mga ipopost. So, ganun po siya. In this verse from Proverbs, no, we find a powerful lesson about wealth and poverty. So, kayamanan at saka kahirapan. This verse invites us to look beyond the surface of what we see. It teaches us that true riches do not always align with the possessions or status we might look upon as wealth. So, di ba ang tao talagang titinam ang kayamanan,
So, pag yung dalawang tao, for example, na mayaman at mahirap sa isang okasyon, kunwari, nakita ng tawag ito, ng receptionist na mahirap to. So, parang may discrimination ba? No? Ganon siya mga kasembreros. So, whereas kapag nakatuxedo, kapag may mga ganong, may mga ganong contents na parang gumagawa sila ng story or drama or parang series mga kasembreros na kunwari nagpanggap yung CEO ng isang mahirap, nagpanggap yung isang anak mayaman ng janitor or janitress, nagpanggap siyang waitress or waiters, parang gano'n, may mga gano'n. Tapos yung lesson nun, of course, ay wag nating i-judge yung tao, no? Kahit nakita natin na yung trabaho nila ay pang mahirap or yung trabaho nila ay parang minamaliit ng society. So wag tayo mang down ng tao mga kasos, because we don't know na kung ano mangyayari later on mga customers. Maybe babalik sa iyo at babalik sa yung masamang ginagawa mo. So, kasi ganoon naman talaga ang buhay, no? Mga kasembreros. Kung pag nagtanim tayo ng kasamaan, mag-aani tayo ng kasamaan. So as simple as that. So on one side, we see a person who makes themselves rich but in reality has nothing. So yun, talagang nagkukunwari kang mayaman, puro ka pala utang mga kasembreros. So nakakatawa man ay parang gano'n no? Yung iba talagang binabalandar na lang yung utang. Kasi ang dami mong yabang sa social media pero puro ka naman utang. So sa social media, puro yabang, marami naman palang utang, nilubog naman pala sa utang. So nangyayari yung gano'n, ginagawa nilang comedy ng mga tao sa Reels, no, or sa Facebook, mga kasembreros. This person might have the latest gadgets, expensive na mga cars or sasakyan or luxurious houses, but in their heart, they feel empty. Ito, so napakalalim ito mga kasembreros. So may mga taong mayaman daw sa pera, no, sa mga gamit or materials, for example, pero parang yung buhay nila ay walang purpose. No? Kasi maraming artista, si Piolo Pascual, Yeng Constantino, Edward Barbers. I think sino pa nga ba yung ibang Ami Austria, Danica Soto, Dina Bonnevie. Basta yung mag-asawa si Danica Soto at saka sino nga yung asawa niya? Basketballista yun eh. Sina Cristina Hermosa, no? Tsaka Oye Boy Soto, Christians na rin yata sila mga kasembreros. So, marami pa, no? Sina Venus Ra, Miriam Kiambao, maraming mga artista and kilalang personalities, Manny Pacquiao, of course, no? So, si Piolo Pascual, kasi narinig ko yung testimony niya na kasi milyonaryo na siya at the age of 25, no? Sikat na sikat dati talaga at maging ngayon si Piolo Pascual. So, nasa condo niya siya, tapos napaisip siya, no? Lahat ng awards, recognitions, pera, kasikatan. So kasi multi-awarded actor din si si Piolo Pascual. So testimony niya, sabi niya, pero ito lang ba yung purpose ng buhay sa mundo? So parang napatanong siya. So yun na yung naging parang start ng kanyang Christian journey mga kasmes, na he sought God, he tried to do things na ma-discover pang Panginoon. Sina Gary Valenciano, Christian din no? Sina Donnie Pangilinan yata, no? Sina Maricel Lacsa Pangilinan, tsaka yung kanyang asawa na si Anthony, no, Pangilinan. So yun, mga Christians din sila mga kasembreros. So marami mga influencers na Christians din, no. So yun, sabi ni Piolo Pascual, napakarami niyang, si Yeng Constantino talagang very bold din, no, sa kanyang pananampalataya. So when you have everything pero you feel empty, no, parang ganoon siya mga kasembreros, na ang dami ko namang pera, ang dami ko namang gadgets, material things na nabibili ko, kaya kong bilhin lahat, no, pero parang may kulang, no, something like that mga kasembreros. So yun siya. On the other hand, there is someone who may choose to live simply and focus on what truly matters. So yung tao doon na may mas pinili niya mabuhay, no, ng simple, pero mas nakafocus siya doon sa mas mahalagang bagay. Love, kindness, and generosity, no? Humility, forgiveness, and so on. This person may have less in the material sense, fewer possessions, a simpler lifestyle, but they possess something far more valuable. So, sabi niya dito, yung totoong kayamanan
na nagmumula sa character, sa relationships, no, sa ugali ng tao, and their spiritual connection with God. This contrast reveals that wealth does not equate to true value or worth. So, ganun siya, mga kasams, yung worth natin, yung ating value, ay not all the time makikita sa mga material things na meron tayo. It's always in the cross. Okay? Yung krus, mga kasembreros, kung saan namatay si Lord Jesus Christ na clear and napaka-explicit, mga kasembreros, no? Talagang malinaw na malinaw, pelucid na nakalagay sa Biblia, na kung saan ay pinadala ni Lord Jesus, ni God, yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para sa ating kaligtasan, redemption, forgiveness, and so on, mga customers, and access sa langit. So kung kaya yung worth natin mahirap hanapin sa mundong ito, no, mahirap hanapin sa barkada. So although yes, naging instruments yung ating barkada, yung ating pamilya ng pag-ibig ng Diyos, but yung personal connection natin ba, na pagbabasa ng salita niya, no, mga customers, na kasi doon natin mababasa sa Biblia yung kanyang great love, unconditional love, deep love, wide, mga kasembreros, na incomparable ang kanyang pag-ibig. So yung as simple as that, no? Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa love ng iyong asawa, sa love ng iyong kapatid, kaibigan, and so on, mga kasembreros. Yes, they love us, no? Yung mga people sa paligid natin, they love us. But yung greatest love, mga kasembreros, ay nagmumula sa ating Diyos. Living a humble life allows us to connect with others or deeper levels. On deeper levels, it is essential to understand that not every treasure is seen. So grabe, no, hindi lahat ng kayamanan daw ay nakikita. When we focus on humility, we can build true relationships that share our joys and woes and create bonds that last a lifetime. Humility positions us to be open to learning from others and receiving blessings in ways we might not have imagined. So grabe, no, yung pagiging humble talaga, no, sabi dito. Kasi kung nagkukunwari kang mayaman, tapos hindi naman pala, ay mayabang ka, no? May pride, mga kasembreros. Tapos kung mayaman ka, or you have love, kindness, loving family, forgiveness, and so on, pero nagkukunwari namumuhay kang simple, so yun yung mas nakakalugod sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. So yun yung pinaka nag-attract, kasi yung humility talaga nag-attract ng blessings ng Panginoon, mga kasembreros. So kung kaya we choose to be humble all the time, rather than boastful or prideful, mga kasembreros. Sa final thought natin, we are reminded through Proverbs chapter 13 verse 7 that true wealth, yung tunay na kayamanan, can be defined in various ways. As we go through our daily lives, it is essential to assess where we are investing our time and energy. So let's remind ourselves to cherish that we are what we already have. So yun siya, nakakalimutan natin kasi minsan, no, na-appreciate, pasalamatan sa Diyos yung anumang meron tayo. No, kasi we are looking for more gadgets, more wealth, more richness, mga kasembreros, more material things, vanity. So nakakalimutan natin pasalamatan yung anong meron tayo, kasi nagiging selfish tayo at saka ambitious in a bad way, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, na huwag tayo magkunwari na tayo mayaman, but live according to the goodness and purpose of God sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said amen and amen. So, yung next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.